Sa totoo lang, medyo bagsak sa safety talaga yung owner na to. Yung hanger nung molye dito, hindi siya diretso, nakaganon siya. Ito, grabe talaga, oh. Oh. Itong hanger niya, nakadikit na dito sa stainless bumper niya. Dadaan talaga to sa basusing pag di papasa to eh. Kasi dito dapat ang babantayan, safety. Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Day 2 nitong ating series ng ating Autobox. Yung ating vlog tungkol dito sa Volkswagen na binili ko ng 25,000 pesos. Bubuin natin to at ipapakita ko sa inyo lahat-lahat kung paano natin aayusin mula sa bulok. Mula sa kanyang pagka-Volkswagen hanggang sa isang maging magandang Volkswagen. Ngayon ito, kasama ko na si Doms. Ito yung ating main man sa Kainta, dyan sa baba. I-drain na muna natin, ano? Kasi tatapon yan dito sa Oo, dito, sa ibabaw, sa head. Ang instructions ko dito, total, ginagawa pa yung body, binabody repair pa to, medyo matagal pa yan, siguro kakain ng 2 linggo to. Buksan na namin yung makina, i-overhaul na to. Hindi ko to isasalpak dyan nang hindi pa na-overhaul kasi medyo mahirap din magbaba, baka magkagas-gas-gas-gas pa yung bagong pinturang body niya. Ngayon, tignan nyo mga kapatid, may nakikita kayong tower dito. No? Itong tower na to, ito yung oil cooler. Ngayon, yung mechanical pan nito, yung ipinakikita ko sa inyo, nasaan ba yung mechanical pan nito? Ito. Ito mga kapatid, Ito yung mechanical pan. Pag ikot ngayon, itong mechanical pan, palalamigin niya ngayon, dito nakapwesto yung oil cooler na yan. So, talagang hindi mag-overheat ang makina. Gawa nga nung ito ay pinalalamig nung mechanical fan. Ikot ng ikot yun, malakas yun. Kaya pag naputulan ka ng belt, hindi ikot yung mechanical fan, walang magpapalamig dito. Ngayon, ito pa, pakita ko sa inyo mga kapatid. Tignan nyo itong block. Ito yung block, Ayan. Yung block nito, parang katulad din ng mga big bike o kaya yung mga motorsiklo natin. Siguro yung nakikita nyo mga big bike nung araw, yung medyo malalaki, ganito halos yung makina nila. Ito, 1600 na to. Ngayon, itong nakikita nyo na to, ito yung, yung magpapalamig, no? Para siyang heat sink. Pero ito yung pinaka-block na niya. Parang heat sink yung kanyang design, na kapag kaya ay nahanginan nitong mechanical pan, ayan, dire-diretso ang ikot nito. Ito, tingnan mo. Ayan, tingnan nyo. So, ikot ng ikot yan. Hahanginan niya to. Kaya itong mga Volkswagen, hindi yan talaga basta-basta nag-overheat. No? Pati itong oil cooler, hinahanginan niya, hindi yan nag-overheat. Meron lang isang downside ito, kasi yung karburador niya, mga kapatid, dito nakapwesto. Yung karburador. Ngayon, siyempre, nag-iinit dito yan. Kapag yung karburador ay nagkaroon ng leak, abot mo nga, nasaan ba yung karburador? Ito mga kapatid, Ito yung kanyang karburador. Dito yan nakapwesto. Yan, ganyan. Ngayon, ito, pwedeng magkaroon ng leak dito kapag napabayaan mo. Kaya minsan makikita mo merong nasusunog na Volkswagen kasi nga yung gasolina, no? Tutulo dito, magli-leak dito, ang init-init ng lugar na to, isang spark lang yan, talagang liliyab. Kaya may mga Volkswagen na nasusunog. Hindi dahil nag-overheat. Yun po ay dahil dito sa leak nung kanyang gasolina doon sa karburador. So yun ang importante. Kapag ikaw ay may Volkswagen, meron kang Beetle at ganito ang makina, kahit pa yung mga luma, yung mga Brasilia, ganito rin, di ba? Yung mga lumang mga boxer type engine ng mga Volkswagen na yan, babantayan talaga yung karburador, yung gasket nun. Dapat hindi siya nagli-leak o kaya naman dapat hindi kumakatas or tumatagas doon sa mga hose. So yun ang importante. Kapag ka po kayo ay nagkaroon ng plano na mag-build ulit or bumili ng mga sira-sirang mga Volkswagen at gusto nyong ipabuhay ulit sa amin yung patay ng kotseng kuba. No, i-repair natin, ibabody repair natin. Ibabalik natin sila sa dating ganda. Ngayon, bago kukunin yung owner na yon, mga kapatid, yan yung mamahaling owner. Yung may-ari niyan, paalis na bukas, papunta na ng Canada, hindi niya na mahihintay, dumating siya kanina rito, at ibinili niya isa-isa kung ano yung mga dapat naming ayusin. At iyon na rin naman kasi yung recommendation ko sa kanya nung nakaraan. Lahat ng mga mali na ginawa dito sa owner na to. Ngayon,
punta muna tayo dito sa body ng Volkswagen. Ito yung mga malalaking bulok, no? Mga lalaking trabaho ng latero. Ito, nabulok na rin to. Oh. So ito, may mga naka-embed na tornilyo dyan. So kailangan mabuhay yan. Dito, nabulok na. Ito nga, naputol na. Tapos ito, bulok to. Ayan. Tapos dito rin. Ito naman, papalitan ng lahat yan ni Randy. Si Tokayo, tatanggalin tong salamin. Tapos ito, papalitan na to ng buong yero. Pati yung mga part ng yero na yon. Ayan, mga bulok yan. Oh. Ito hindi masyadong mahirap i-body repair. Kasi nga, sabi nga ni Randy, buo-buo naman yan. Ngayon, tanggal na tong itong fender dito. Ito po yan, no? Dito yan. Ngayon, iningatan namin yung rubber. Although may nabibili pa naman talaga nung rubber na sa panggilid dito, may nabibili pa niyan. Pero iningatan ko kasi buo pa. Ang kagandahan lang, mga kapatid, alam nyo ba na nag-order ako sa online ng taillight nito, dumating kagad. Ito, ang bilis dumating. Oh, bagong-bago yung taillight. Kaya pag nagawa na to ni Tokayo, ayan na. Kakabit na namin itong bagong taillight na to. Hey. Huwag lang mababasag. Ayan, Tignan nyo, mga kapatid, bagong-bago yan. So, ibig sabihin, marami pang pyesa, itong mga ganitong lumang mga sasakyan. Available pa naman siya lahat kasi nung araw sumikat naman talaga dito itong Volkswagen Beetle. Ngayon, ito po, iangat namin yung body nito mula doon sa kanyang bed, doon sa kanyang pinaka-chassis. Aalisin namin yung body at yung body ilalagay ko doon. So doon sa pinagtanggalan nitong owner type Jeep. Ito yung rocker arms, kabilaan yan, dalawang set dito, dalawa din dito dahil dalawa yung piston dito. Ngayon, ito mga kapatid, wala itong valve seal. Dire-diretso, yung valve guide niyan, yun lang talaga yung nakasalang dito, wala yung valve seal. Sa mga bagong sasakyan, yung mga makina na hindi ganito na Volkswagen, na Beetle, yung boxer type, yun may valve seal. Kaya pag nasira yung valve seal, umuusok na ng puti diyan sa tambucho mo. Ito walang valve seal. Kaya medyo prone din ito, kung talagang worn out na yung valve guide mo, magkakausok ka rin ng puti. Pero dahil nga siya ay nakahiga, walang chance na yung langis ay mahulog dito dahil nakahiga yan Kaya hindi siya bababara ng langis. Oo, kaya hindi yan mabababara ng langis. Kaya mapapansin nyo, itong makina na to, kung ito ay dinamihan pa sana para sa mga regular na mga makina natin, tulad ng owner na yan, na 500,000 ang halaga, kung ganito siguro yung makina niya, baka mas maganda, baka mas malakas. Di ba? Less maintenance po ito. Kaya po ako nagdesisyon na buhayin itong Coaching Kuba na to dahil yung makina nito, less maintenance at marami tayong nakausap na marami pang pyesa talaga na available itong makina na ito. Itong Volkswagen, meron siyang steering stabilizer. Tingnan nyo. Luman-luma na yan. May steering stabilizer na rin siya. Ito yun. Dati bumili ako nito Kaya diyan kay Nick and Freddy, ginamit ko rin na steering stabilizer. Ngayon, ito marami-rami na rin palang aayusin dito. Pero mga kapatid, plano kong gawing rack and pinion to. Kayang-kaya pala. So, electronic rack and pinion ang gagamitin natin dito. Electronic power steering. Simpleng-simple Pasok na pasok yung ating electronic power steering dito. Hindi pala tayo magkakaroon ng problema. Ngayon, Tokayo, lakas mo boses mo Mga sa tingin mo, estimate mo, ito ilang linggo natin gagawin. Kasi yung mga nanonood na mga subscribers natin, baka meron din silang ganitong unit. Yung ganito sa body repair, ilang linggo mo gagawin? Yung dire-diretso, walang abala. Mga 3 linggo, 1 buwan. 3 linggo hanggang 1 buwan. Magandang-maganda yun. Maganda na po yun. Alam nyo mga kapatid, ito si Tokayo. Yung unang trabaho nito dyan sa Makati. Sa Precision ba? Opo. Yung Precision na yun, kaibigan ko may-ari nun. Kaya ito, sanay na sanay sa mga ganitong trabaho. Kung nag-aalanganin kayo, baka mamaya sabihin nyo, ay, wala na yan, bulok na yan, hindi na kaya yan. Ano masasabi mo, hindi na ba kaya yan? Lakas mo. Kaya pa, sir. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Balik sa bago. Ha? Balik sa bago. Pero strip natin. Yung ibang dapat strip. Opo. Okay yan, strip to metal tayo mga kapatid. Ngayon mga kapatid, balikan ko lang tong owner type Jeep na 500,000 ang halaga at gusto kasi ni Sir Dario na ipakita ko sa vlog kung ano yung mga napagkasunduan namin
na aayusin dito. Dahil para sa kanya, hindi niya talaga to pakikinabangan. Itong 500,000 na owner na binili niya. Sabi niya, ito yung mga gusto niyang ipagawa, pinababago niya sa akin, ay binili niya. Mga kapatid, ito kasing mga pedal niya, sa clutch, sa preno, at saka dito sa accelerator, wala kasi sa tamang posisyon. Dapat kasi, iurong pa ng konti dito lahat yung mga pedal na yan, kasi mali talaga. Kaya ang nangyayari, pag-aapa ka ng clutch, yan o, babangga ngayon yung tuhod mo dito sa manibela. Or else, gaganon mo. Kaya talagang mahihirapan ka. Dapat ang clutch niyan dito. Ayan. Sa mga marunong mag-manual, mga kapatid, dapat ang clutch niya nandito. Yung sa kanya, nandito sa gitna na halos, kaya po mali. Yung preno, yun ang dapat igigitna or ihilahin ng konti dito. Ililipat dito ng konti. Tapos yung accelerator, ayan, nandito na siya halos sa may tapat ng kambyuhan. Oh. Kaya ito, medyo nakabuka ka yung tuhod mo rito, kaya mangangawit ka talaga. So isa ito sa ipinababago ni Sir Dario, tapos ito, papalitan ko yung manibela nito, yung talagang version natin dito sa Pilipinas. Ito, hindi itong Japanese, kasi nga ito, ang nangyari, yung wiper napunta dito at yung signal nandito sa kabila, pati yung headlight. Ngayon, tignan nyo mga kapatid, mali talaga eh. Alam nyo, kung dadaan talaga to sa basusing ng LTO, hindi papasa to eh. Kasi dito dapat ang babantayan, safety. Napakahirap Hindi ka relax magmaneho dito. Ngayon, kung pang go to market mo lang din, kung bata-bata ka pa, wala sigurong problema. Yung mga bata titiisin, pero kung may edad ka na, hindi ito tama yung posisyon na yan, itong flooring na to. Kaya ang gagawin dito mga kapatid, ganito. Ito po ay tatabasin namin dito hanggang doon, ibababa namin yan. Kailangan bumaba itong flooring na to. Hindi katulad nito. Yun ang gusto ng may-ari. Kasi itong body, OTJ to. No? FPJ type, itong body nito. Kaya dapat ang flooring nito ganun din. Ngayon, kung siguro napahaba talaga, napalayo itong sandalan, itong upuan, pwedeng ang gustong mangyari nung ibang gumawa nito ay parang kotse na malayo ka. Kaya lang kasi, ang isang naging problema, wala din sa tamang posisyon itong mga pedals. Wala siya. Kasi dapat, kung ito ang gitna ng manibela mo, halos nandito rin nakapwesto yung preno. Kahit tignan nyo po yung mga manual transmission na may pedal, may preno at may accelerator, ito po kasi nandito na. Halos yung pwesto ng preno, ito na yung pwesto ng accelerator eh. Okay, baba ako. Hirap po. Ayan. So itong flooring na to, tatabasin namin yan, tapos ibababa. Para marirelax yung paa ng driver, kapag halimbawa traffic, siyempre dito naman sa atin sa Pilipinas, kahit saan lugar ka, may traffic eh. So marirelax ngayon, maibababa niya yung paa niya. Ngayon ito, pinapapalitan din po niya ito. Kasi ito binili niya, 500,000 sabi niya, luma na to eh. Yan, tignan nyo nga yung mga goma eh. Luma na to, hindi naman ito dapat, sabi niya, hindi naman dapat ganito yung binili niyang 500,000. No? Hindi ito napalitan. So ito, pinapapalitan niya to. Talagang ayaw niya. Pati ito, wala sa ayos. Ayan no, yung mga ito. Okay, ngayon ito ang isa sa pinakamalaking error din po dito. Ito pong molye nito. Ayan, tingnan nyo Dahil sa mahaba po yung ginamit na molye sa harapan nitong owner na to, ang nangyari, hindi na tumayo itong pinaka-hanger. Yan. Ito yung hanger niyan eh. Dapat yan nakatayo yan ganun para kapag gumalaw yung molye, no, maglalaro siya. Gumaganon yung hanger. Ito dahil sa mahaba, mali talaga yung pagkaka-mount or hindi talaga match, no? Tignan nyo ang nangyari, nakapatong na halos yung molye dito kapag kaiyan ay may laman na. Yung molye ay pumapatong na dito. Dito mismo sa hanger. Kaya wala nang laro. Matigas talaga. Maingay na, matagtag pa, hindi talaga naglalaro ng tama yung molye. Ngayon, ang recommendation ko rin kay Sir Dario, dapat ang molye na gagamitin dito ay katulad lang ng molye ng mga pang crosswind. Kasi yung molye ng mga pang crosswind, makikitid lang yun eh. Hindi katulad nito pang Pinoy.
Ito, tingnan nyo. Ito, grabe talaga, oh. Oh. Itong hanger niya, nakadikit na dito sa stainless bumper niya. Yan, oh, nakadikit na. Pati ito, itong molye, nakadikit na dito sa chassis. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kaya ito, kapag pinaandar mo, talagang wala nang laro yung molye. Wala na talaga dahil tukod siya sa kabila, tukod siya dito sa kabila. Dapat lumalaro yung hanger dito. Di ba? Para maganda yung ride. Tapos matigas pa yung molye ginamit. Ngayon, yung shock absorber nito, kaya Glenn? Pag pinihit yung gulong, tumatama dito. Kaya ito, iiwas namin ng konti, ilalapit na namin yan sa chassis para hindi tatama at lalagyan ko ng stopper itong pihit ng gulong. Kasi delikado rin yun. Na kapag lumiko ka ng malaki, tumatama doon, ito pa naman, nakalabas yung, yung mugs niya. Oh. Nakalabas yan eh. Naging donut na to eh. Ganun na nangyari dahil masyadong malapad yung mugs. Tapos yung kinabit na gulong, hindi naman ganun kalapad, kaya nag-donut siya. Ngayon, sasayad ngayon doon sa shock absorber. Kaya, napakadelikado. Yung napagkasunduan namin, ang sabi niya, kung ano sa tingin mo, yung safe na dapat gawin dito, para naman kung hindi man siya yung gumamit, ay safe din yung magmamaneho nito. So, sa makina nito, naayos ko na. At yung transmission, isasalpak na lamang namin bukas yung surplus sa transmission na binili ko. Hindi ko to in-overhaul dahil walang mabibiling mga pyesa. Yung mga synchronizer, halos wala na tayong mabili, pati yung mga bearing. Mabuti na lamang at nakabili tayo ng sariwa pang transmission ng 7K, diyan po, kay Sir Ariel Sonorio, diyan sa Santa Cruz, Maynila. Kuya Dario, may nakita pa akong problema ha. Yung hanger nung molye dito, hindi siya diretso, nakaganon siya. Mag-aayos pa tayo. Malamang mali ang mounting doon sa differential. Kaya gumanon yung ating hanger doon. No? Yung hanger na ginamit ay yung nabibili lang na may mga butas-butas. Sana nilagyan na to ng comfort shackle kahit yung pinakamaigsi lang. Para maganda naman tignan at malambot. So, recommendation ko rin, Sir Dario, maglalagay tayo ng comfort shackle dito sa hanger sa likod ng molye. Ngayon, yung dito sa harap, mali talaga, magpapalit tayo ng molye dito. Di baling hindi sila parehas kasi alam nyo kung bakit. Dito sa likod, hindi dapat malambot ang molye. Alam nyo kung bakit. Pag ito ay kinargahan ng 5 tao at biglang nasaldak or mabilis ka, ang gulong tatama dito. Oh. Bagamat ito ay hindi na siya matalim, pero delikado pa rin para sa gulong nito yon. No? Pwede siyang sumayad-sayad yan at masisira talaga ang gulong mo, pwedeng sumabog ang gulong yan. Sir Dario, siguro pag napanood mo tong vlog ko, nandiyan ka na sa Canada, ipapansin ko lang sa'yo na ito ay alon-alon po Baka kasi mamaya ay mabintang sa amin. Ayan, umaalon-alon po dito sa body nito. Mga kapatid, ito yung transmission ng owner type Jeep. Ito yung pinagpalitan, gulay na gulay. Oh. At saka ito, kumakalas yung kwarta. Ngayon, ito na yung bago. Tapos, ito yung Volkswagen. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa vlog ko na ito. Kasi po, habang inaayos ko itong Volkswagen, marami po tayong ilalagay dito na mga makabagong pamamaraan or mga makabagong pyesa. Tulad ng electronic power steering, maglalagay tayo. Maglalagay din tayo ng electric aircon. Tapos, plano ko nga na i-convert din yung distributor nito na gagawin kong igniter. So kahit nasabihin mong luma na itong Volkswagen na ito, ay gagawin naman nating makabago yung technology na para dito. So abangan nyo po yung pagbuo ko dito, yung pagbuhay natin dito kay Coaching Kuba. At ipapakita ko po sa inyong lahat. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo sa aking channel. Kung pwede po sana paki-like, paki-share at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang hapon po sa inyong lahat.